Hello everyone. Magluluto po tayo ng alugbati mga kaibigan. Alam niyo po ang alugbati ay tinatawag sa English na Malabar spinach, Indian spinach o kaya vine spinach. At ito po ay marami po dito sa ating bansa nito. Dahil tayo ay tropical country. Alam niyo po ang alugbati hindi po mahirap alagaan mga kaibigan. Napakadali lamang po siyang patubuin. Napakadali itanim. Pwede po yung buto niya, ang itanim. Pwede rin po yung stem niya, yung pinagulayan natin. Madali po siyang mabuhay mga kaibigan. At saka hindi siya masyadong alagain. Kasi basta't diligin lang natin, once a day or twice a day, mabubuhay na po siya. At alam niyo po, napakamasustansya at masarap po ito mga kaibigan. Lalo na ngayon na umuulan-ulan na dito sa atin, nitong 2024. Napakasarap kumain ng ganito. Lagyan po natin siya ng sardinas at igigisa po natin sa bawang sibuyas mga kaibigan at pampalasa natin itong sardinas. Alam niyo po ang sardinas, marami po siyang pwede natin i-partner ng mga gulay. At ito nga po ang alokbati ay talaga namang masarap na kapartner. At lagi nyo po pakatandaan mga kaibigan, ang alugbati leaves are full of zeaxanthin, lutein at beta-carotene. Parang sa carrots ba? Ang carrots ngayon napakamahal. So which are compounds that slow the aging process. So nagpapapigil po siya ng bigla ang pagtanda natin kasi nagpapaganda na ating kutis. Meron din pang siyang lutein, also happens to improve eye health, reduce your risk of cataracts and protect against age-related blue light damage. So ayan po mga kaibigan, malaki ang naitutulong nito. At nagpapalinaw ng ating mata at nagpapaprevent na magkaroon tayo ng katarata. So ayan po mga kaibigan, isosotin na po natin sibuyas, bawang at saka kamatis. So pipisat-pisatin natin. We have to press the tomato so that the juice will comes out and the real flavor that what we want will comes out. So ayan, ipipress natin, medyo pisat-pisatin para magkatas po siya at humalo siya sa lahat-lahat sa pangkalahatan ng ating ginisang alugbati with sardinas. Ay napakasarap po nito mga kaibigan, lalo na ngayon na umuulan, di po ba? Sarap kumain, tas mainit yung kanin. Talaga naman pong masustansya po ito at the same time murang-mura lang. Ito, tanim ko lamang po ito sa aking backyard, so libre na po ang gulay. Kung masipag lamang po tayo magtanim dahil tropical countries tayo, madali po makabuhay ng mga halaman. Libre na po. Ang binili ko lamang po dito ay sibuyas, kamatis, bawang at sibuyas. So murang-mura lang po mga kaibigan. Siguro nagko-cost lang siya ng mga, sabihin na natin mga 35 pesos na pwede po ng 5 katao. Good for 5 persons. So nakatipid po tayo mga kaibigan, especially nowadays. Talaga naman taas ng taas. Bumagyo lang si Agcon. Ayan na po, nagkaroon na ng pagtaas na naman ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na mga gulay. So magsipag po tayo magtanim hanggat maaari. Itanim natin yung napapakinabangan, yung nakakain. Kasi ako dati puro ornamental plants, pero unti-unti nag-swap na po ako. Nag-swap na po ako sa mga gulay na mga pananim, yung mapapakinabangan, yung maluluto natin. Sabagay maganda rin naman ang ornamental plants, pero mas more ako ngayon sa mga vegetable na itanim sa aking backyard garden. So ayan na po mga kaibigan ang finished product. Luto na po, ang sarap mga kaibigan, lalo't ganyan mainit tas umuulan. Napakasarap po nito mga kaibigan at masarap kumain lalo na ngayon na umuulan at masustansya, matipid. Inuulit ko, good 5 persons mga kaibigan. Again mga kaibigan, thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod natin mga vlog ng mga simpleng inumin, simpleng pagkain, simpleng merienda dito po sa simpleng ulam ni Paul. So ayan po mga kaibigan ang ating recipe of the day. So again, maraming salamat po sa inyo mga kaibigan.